Katulad nito, mga kababayan, petisyon, no? Speaking of petisyon, nako, eto na nga, mga kababayan, ha? Petisyon ni Harry Roque. Mga kababayan, ano na naman nangyari kay Harry Roque? Petisyon ni Harry Roque, mga kababayan, para kansilahin ang pag-aresto ng Quad Committee ng Kongreso ay tinabla, mga kababayan, tinabla ng Supreme Court. Nako, Roque, makukulong ka talaga. Nagpetisyon kasi si Harry Roque, mga kababayan, kahit nasa ibang bansa siya, para daw tanggalin, burahin ng Supreme Court itong kanyang direct contempt ba, arrest warrant ng Quadcom, kasi wala daw katotohanan itong pagkasangkot niya sa Pogo at illegal tawag doon, yung tawag niya human trafficking. So pinapabasura niya sa Supreme Court. Ang problema, mga kababayan, tinabla ng Supreme Court, hindi pinakinggan. Naku, Harry Roque, hindi ka talaga makauwi. Ayaw ng Supreme Court sa'yo. Wait lang ha, mga kababayan. Suprema, ibinasura naman ang petisyon ni Attorney Harry Roque na humihiling na pigilan ang House Quad Committee sa pagpapaaresto sa kanya at pagpapadalo sa pagdinig kaugnay ng iligal na pogo. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula Korte Suprema, Radyo Patrol, Steve Ras. Steve, magandang hapon. Magandang hapon siyang ibinasura ng Korte Supremang petisyon ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque na naglalayong pigilan ang House of Representatives or Representatives Quad Committee sa pagpapares sa kanya at pag-obliga sa kanya dumalo sa mga pagdinig at magsumite ng mga dokumento kaugnay ng investigasyon sa illegal na pogo. Sa desisyong isinulat ni Associate Justice Samuel Guerlan, idineklara ng Korte na naging moot o wala ng saysay ang petisyon ni Roque matapos alisin ng Quad Committee ang contempt order laban sa kanya at mag-adjourn na ang 19th Congress noong June 11, 2025. Mararamdaman ilang beses inimbitahan si Roque bilang resource person pero hindi siya nakatalo sa unang pagdinig at kalaunan ay hindi rin sumunod sa mga pinagtutos ng komite kabilang ang pagsumite ng mga dokumento. Dahil dito inisyuan siya ng show cause order, contempt at detention order na nag-uutos sa kanya para arestuhin. Umakyat si Roque sa Korte Suprema at kinwestiyon ang mga hakbang ng komite at iginit na nalalabag ang kanyang karapatan sa privacy at laban sa self-incrimination. Pumiling din siya ng writ of amparo pero ito ay nauna ng tinanggihan ng FT dahil hindi ito angkop na remedyo sa ganitong kaso. Noong June 9, 2025 naman, inalis ng Quad Committee ang contempt order laban kay Roque at nagsumite ng pinal na ulat bago nag-adjourn ang 19th Congress. Ayon sa Korte Suprema, nawawala ng saysay ang kaso kapag tapos ng investigasyon at wala ng pisa ang contempt order kaya ibinasura ang petisyon ni Roque. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Steve Raz, DZMF. So narinig nyo na, mga kababayan. Binasura ang petisyon ni Harry Roque. So hindi siya pinakinggan ng Supreme Court. So sa madaling salita, mga kababayan, kahit halimbawa sabihin natin na gusto niyang umuwi sa Pilipinas, mga kababayan, aarestuhin pa rin siya paglapag niya sa airport. Kaya sa totoo lang, mga kababayan, kung halimbawa man na panigan siya ng Supreme Court, mga kababayan, may isa pang kaso si Harry Roque. Na which is, kung naalala ninyo, yung 17 or 17 na farmers ay dumulog po sa NBI. 'Di ba? Kaya pa siyang nagpetisyon, ang kapal. Actually, Ma'am Blandy Villamor or Ma'am Bland Villamor, siguro lumapit yan siya sa tanggapan ng Philippine Embassy siguro doon sa Vienna, Austria. Kaya nakapag-file siya ng petisyon. Kasi mga kababayan, hindi ka po basta-basta makapag-file niyan kung hindi ka lumapit doon sa tanggapan ng Philippine Embassy sa Vienna, Austria. So sa madaling salita, pumunta nga siya doon. Di ba dapat kapag pumunta siya doon, dapat aristuhin na agad siya ng Philippine Embassy sa Vienna, Austria kasi nga may kaso siya dito. Bakit hinahayaang mag-file at makalabas? Di ba dapat pag pumunta siya sa embassy, dapat i-hold na siya doon at hindi na siya palabasin? Di ba mga kababayan? Di ba dapat pag ganun, i-hold na siya, hindi na siya pwedeng palabasin?
So bakit hinahayaan niya ng Philippine Embassy sa Vienna, Austria na makalabas pa rin siya? Oo, dapat arestuhin na siya doon. Di ba kasi meron siyang contempt order eh. So bakit hinahayaan siyang mag-file doon at makalabas? So ibig sabihin, kinampihan siya ng Philippine Embassy doon. Oh, sige nga kung naalala ninyo mga kababayan, nagpaalala pa naman si Yussi Claire Castro at ang palasyo dito sa anak ni Gloria Arroyo na huwag masyadong mag-abuse sa kapangyarihan. 'Di ba? Hindi porket kaibigan mo si Harry Roque, 'di ba, ay ganun-ganun na lang. Nako, hindi pwede yung ganun mga kababayan. Hindi pwede yung ganun. Oo, Ma'am VMB Ratio Imato. Ayan, may galap shoutout po. Ratio Umato. Wala. Ayan na, saan na yun? Ba't hindi gumalaw si John Vic? Ayan, hindi siguro siya nagtanong, ibang tao. Managot din yan sa batas ang anak ni Gloria. Malay din natin mga kababayan, baka din kasi may inutusan lang din si Harry Roque, no? May ganyang senaryo. Halimbawa, may inutusan lang si Harry Roque na pumunta doon. 'Di ba? Rose Oimatsu. Ayan, may galaw shoutout po sa dyan, ma'am, sa Japan. No? Ayan, anak yata ni Hilo Garci ang ambassador sa Vienna. Ayan, wala po silang jurisdiction sa pagkakaalam ko. Oo naman siguro, ma'am. No, 'di ba? Wala naman sigurong jurisdiction itong Philippine Embassy para arestuhin si Roque. Maliban na lang siguro mga kababayan kung si Harry Roque ay nasa red notice ng Interpol. No, wala naman siguro, tama naman. Wala silang jurisdiction na hulihin ng anak ni Gloria Arroyo itong si Harry Roque kahit pupunta man si Harry Roque doon sa Philippine Embassy para mag-file ng petition. No, baka kasi alam niyo mga kababayan, gusto na din kasing umuwi ni Harry Roque Gusto na din kasi ni Harry Roque mga kababayan makasama ang kanyang pamilya bago man siya malagutan ng hininga. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, yung bulok na ang tuhod ni Harry Roque, malabo na ang paningin. May diabetic kasi yung tao. May taning na sa buhay yan mga kababayan. Kunting utot na lang yan, pagka umutot yan may laman, nako, atakihin na sa puso and mamamatay yan dyan sa Vienna. Gusto na din kasi ni Harry Roque mga kababayan makauwi sa kanila. At saka, Diyos ko mga kababayan, puro na lang kasi siya panlilimos doon. Puro na lang siya panghihingi. Oo, nakakahiya naman kasi mga kababayan, limos, hingi, di ba? Oo, kaya mga kababayan, talagang gagawin ni Harry Roque yan, no? Gagawa talaga siya ng paraan para mabasura ang kanyang tawag dito, contempt order, no? Or yung pag-aresto ng Quadcom sa kanya. Kasi sa totoo lang mga kababayan, mahirap din talaga doon, lalong-lalo na kapag anong aasahan niya doon, yung pagba-vlog, saan ipapasok ang sahod niya? Alam naman natin mga kababayan na naka-block na lahat yung mga bank accounts niya. Saan ipapasok? Hindi naman po pwedeng ipapasok mo sa'yo. Wala naman siyang account doon, maliban na lang kung may tumulong sa kanyang taga doon na doon i-direct sa bangko na yon ang sinasahod niya sa YouTube. Mga kababayan, kung pagbabasihan natin ang pag-YouTube ni Harry Roque, sa bagay, sa YouTube niya kumikita naman siya siguro mga $500 to $1,000 a month, no? Kasi marami din naman siyang views, marami naman siyang followers, no? Hindi ako maniniwalang hindi kumikita ng $1,000 a month yan si Harry Roque, mga kababayan. Kumikita yan mga 500 pataas. No, mabubuhay na siya dun. Yung $500 sa isang buwan, mabubuhay na siya dun. O kung libre naman ang tinirhan niya, kung kain-kain lang naman, mabubuhay na siya doon. Kung ang tinirhan niya ay libre, 'di ba? Pero Diyos ko mga kababayan, doon sa abroad wala ka sigurong matitirhang libre doon. Maliban na lang kung meron kang utusan na kaibigang Pilipino na mag-rent tapos ikaw yung titira. Kasi hindi siya pwede doon mga kababayan. Hindi siya pwede doon mag-rent or kasi wala siyang ID. Hindi na niya magagamit yung kanyang passport. Kasi naka-blacklist na po yun. $2 kaya kung upload boss Kent. Baka igit pa tapos may palipad pa na mga uto-uto. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, $500 to $1,000 yan sa isang buwan ang kinikita ni Roque. Malaki din kinikita.
Sa totoo lang. Kasi marami din magpapalipad sa kanya na napapanood ko pag nag-live. May Facebook siya, meron siyang Instagram, meron siyang YouTube. Kumikita yan mga kababayan si Roque. Kumikita siya pero hindi nga kalakihan. Kasi bakit mga kababayan? Hindi naman siya talagang ura-uradang gano'n. Hindi siya katulad kila Alvin, kila Banatbay, na street talaga yung yung mga nila, vlog nila. Oo, si Harry Roque kasi pagka may issue lang, pero nakikita ko lagi nagla-live, 'di ba? Bumalik na siya sa Pilipinas, harapin niya yung mga kaso niya, hindi pa siya nagugutom. 'Di ba? Oo. Tingin ko sustentado 'yan. Actually, Mamulay, yes. Totoo 'yan, sustentado 'yan. At saka alam niyo kung bakit? Siyempre, party ng payroll yan. Oo, Diyos ko. Kahit sabihin mo man na yung ganyan yan, party ng payroll yan. Ano ba ibig sabihin ng party ng payroll? Bayad yan. Siyempre, ikaw ba naman, ngiwi. Bangag. Party ng payroll yan. Si Maharlika nga, di ba, nung nakaraan naningil. Uy, Sas, nabigyan ka na ng allowance ni Tatay Diggs. Putya, ako wala pa. Di ba? Di ba, sabi niya ni Maharlika, naningil siya kay Sas. Tapos meron pa nga mga vlogger na humihirit 15k na daw gagawing 15k kasi medyo mahirap daw ang ginagawa nila. 'Di ba? Tatakbong senador si Sara sa 2028 kaya gustong umuwi. Tatakbong senador. Yes. Siguro may papadala diyan. Asawa niya. Sir Enco or ma'am, asawa niya. Oo, syempre andyan pa naman asawa niya. Diyan pa yung mga anak niya. Malalaki na mga anak niya eh. Oo, may nagsuporta dyan. Bayad yan. Diyos ko naman mga kababayan. Si Harry Roque pa ba? Hindi yan babayaran ng malaki kapag bumira yan. Malaki din budget niyan. Siguro sing level yan ni Maharlika at ni Banatbay. Oo, yan yung mga level nila.